narito ang inyong tagapagbalita. Araw po ngayon ng Huwebes, October 15, 2020. Ito po ang ating balita alas 7 sa pangalan po ni SM Rodeliovit. Sa kontrol si Pili Pride. Kasama natin sa pagbabalita. Magandang umaga, ako naman si Rafaela Ignacio. Ako po naman si Alan B. Sa headline po ng ating balita, balitang lokal. Camarines Norte nakapagtala ng isang recovery mula sa 20 recovery sa Bicol, habang 2 na suwi at 8 bagong kaso ng COVID-19 na itala sa rehiyon. Precautionary safety protocols laban sa COVID-19 mas paigtingin sa bayan ng Labo. Bike lanes, siniling ng mga netizens kasabayan ng sinusulong na mandatory use of helmet sa bayan ng Diet. Kusang home isolation ng mga residente ng Jose Panganiban na nagkaroon ng transaksyon sa Land Bank Labo Branch, pinakiusap ng alkalde. Samantala sa ating balita pa rin, balita natin naman, resulta ng COVID-19 test hindi man nalalabas kung kulang ang detalye sa case investigation form. Bill na magbibigay ng anti-red tape emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte, aprobado na sa Senado. Mungkahing subsidy para sa 30th month pay ng workers, ikinukonsidera ni Bilyo. Mahigit 600 ng mga pasahero stranded sa Sorsogon dahil sa bagyong Ophel. UP walang karapatang punahin ang Manila Bay Project ayon sa DENR Executive. DOH, pabor sa localized lockdowns kesa mas mahigpit na quarantine protocols. Sa balita international, mga bomba sa World War II pinasabog sa Poland. Sa balitang international, political rallies ni Trump, panibagong COVID super spreader. Sa balitang sports, hanggang 80 o 80 mga fans papayagan sa PBA Virtual Fan Board. Pambato ng Sorsogon nakarecover na sa COVID-19. Film actor Allen Uy bibida sa pelikulang The Paper Tigers Lokal. Balitang alas 7. Balitang alas 7. 7:05 ang ating oras. Dapat tayo sa mga detalye ng ating balita. Una sa balitang lokal. Kasabay ng isinusulong ngayon ng mandatory use of helmet sa bayan ng Diet, hiniling ng ilang mga siklista at netizens ang pagkakaroon ng bicycle lane sa mga kalsada. Ito ang naging komento ng ilang mga netizen kasunod ng napapabalitang pagpasa ng naturang ordinansa sa first reading na isinagawa sa regular ng sesyon ng Sangguniang Bayan ng Diet kamakailan. Ayon sa ilang nagkomento, mas makakaiwas sa disgrasya kung magkakaroon ng bike lanes bukod pa sa pag-obliga sa pagsusuot ng helmet sa mga siklista. Malimit umanong mangyari ang aksidente dahil sa nakagitna naman o minsan ang mga bikers at ang ilan ay wala umanong pakialam at halos nakikipagkarera pa sa ilang mga sasakyan. Mas mainam umano kung magkakaroon sila ng sariling lugar sa kalsada, lalo na ngayon na nagkaroon ng road widening sa kahaba ng Maharlika Highway. Isa rin sa nais ng mga ito kung sakaling mapatupad na ang mandatory use of helmet ay dapat mabantayan na rin ang presyo nito na maaring tumaas oras na maging isa na itong ganap na batas. Samantala, sa isang social media post ni Jose Panganiban Mayor Ariel M. Non, pinakiusap nito na sumailalim sa home isolation o quarantine ang mga residente ng bayan na nagkaroon ng transaksyon sa Land Bank Labo Branch. Ito ay kasunod ng una ng naiulat na naitalang 5 kaso ng COVID-19 na pawang mga empleyado ng naturang establishmento. Kasalukuyan na nakikipag-ugnayan ng tanggapan ng alkalde sa naturang bangko ukol sa talaan ng mga nagkaroon ng transaksyon dito simula Setyembre 29 hanggang October 8, 2020. Handa naman umanong umalalay ang pamahalang lokal ng Jose Panganiban para sa agarang rapid testing ng mga nasabing residente. Samantala, pumalo na sa 1,751
o 82%, 82.21% ang kabuang kaso ang naitalang recoveries sa COVID-19 sa Bicol Region. Matapos madagdagan ng 20, ito o 15 sa 20 gumaling ay mula sa Camarines Sur. 2 sa Naga City at tig-isa naman ang mga lalawigan ng Albay, Catanduanes at Camarines Norte. 2 naman ang nadagdag sa nasawi mula sa lungsod ng Legazpi at Albay, kung kaya pumalo na sa 93 o 4.37% COVID-19 fatalities sa rehiyon. Samantala, walang bagong kaso ang nadagdag ngayong araw o kahapon kung saan 6 nito ay mula sa Albay, 3 sa lungsod ng Legazpi at 3 rin sa bayan ng Daraga. Ito ang naitala o 7. Samantalang isa ang naitala sa Bato, Camarines Sur at isa rin naman sa Bulusan, Sorsogon. Bunsod nito, pumalo na sa 2,130 ang kabuang bilang ng mga tinamaan ng deadly respiratory illness sa reyon simula noong March 27 kung saan 286 dito o 13.43% ang active cases. Patuloy pa rin ang apela ng Department of Health tikon sa publiko na sundin ang bida solusyon sa COVID-19 para sa serbisyong salud Biconon. Seven on ang ating oras. Pinaalanan ng Department of Health ang mga lokal na epidemiology surveillance at ang mga nagsasagawa ng contact tracing na kumplituhin ang mga impormasyon sa mga case investigation form. Hindi raw kasi may lalabas ang resulta kung kulang ang mga kinakailangang detalye na nagiging dahilan minsan ng pagkaantala nito. Sa isang talakayan, sinabi ni Dr. Janice Alcala Arellano, infectious disease cluster head na dapat ay kumplituhin ang mga kinakailangang detalye upang hindi makaantala sa pagkakalabas ng resulta ng COVID-19 test. Paliwanag ni Arellano na ang lahat ng resulta ay ibinababa ng Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa mga Epidemiology and Surveillance Unit naman ng munisipyo o probinsya upang ang mga ito ang magsabi sa pasyente ng resulta ng test. Ang contact tracing team naman ang gumagawa ng case investigation form at mahalagang matiyak na ang mga impormasyong ilalagay dito ay tama at kumpleto. Napapanahon ng paalalang ito ng infection disease cluster ng DOH, lalo't may bagong hire na contact tracer ang Department of Interior and Local Government. Tinatay na sa mahigit kumulang dalawang tao o 200 ang nasa hire, ang na-hire na contact tracer para sa lalawigan ng Camarines Norte. Mawalan din ang trabaho ito ngayon, balang araw. Alam mo bakit? Wala na si Pangulong Duterte kahapon. Huwag na kayong matakot sa COVID sapagkat meron ng gamot. Remdesivir at Avigan na galing sa Japan. O yun. Sa ating balitang nasyonal naman, mahigit 600 ng mga locally stranded individuals o authorized persons outside residence at returning overseas Filipinos ang stranded sa Matnog Port sa Sorsogon simula pa Martes ng gabi dahil sa banta ng bagyong Open. Kinansela ng Philippine Coast Guard ang mga biyaheng pandagat dahil sa bagyo. Papatawid sana papuntang Visayas at Mindanao ang mga pasahero. Ayon kay Port Manager Archiles Galindez, kasalukuyang nakapila sa landas ng Pantalan ang mga stranded na pasahero. Pinalabas umano nila ang mga ito sa Pantalan dahil sa banta ng bagyo. Delikado umano kung sa loob sila ng Pantalan mananatili, lalo pat naglandfall ang bagyo sa bayan ng Matnog umaga ng Miyerkules. Sinabihan na rin umano ng mga pasahero na manatili muna sa kani-kanilang mga sasakyan dahil ginagamit bilang quarantine facility ang karamihan sa mga paaralan sa bayan. Papasukin lamang umano sila sa Pantalan oras na alisin na ang Tropical Cyclone Wild Signal sa Sorsogon at Samar. Inaasahan namang lalabas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ophel umaga ng Sabado. Dalawang minuto makalipas po ang ikapito ng umaga. Patuloy tayo sa ating mga balitaan.
Ikinukonsidera ni Labor Secretary Sylvester Billo III ang sitwasyon ng mga distressed employers na i-subsidize ng gobyerno ang halaga ng 13-month pay ng mga empleyado. Ayon sa kalihim, plano niyang kausapin si Finance Secretary Carlos Dominguez III kaugnay ng proposal ng mga employer na nalulugi na. Anya, magpapatulong din siya kay Trade Secretary Ramon Lopez para kausapin si Dominguez. Ginawa ni Bilyo ang pahayag matapos makipag-usap sa mga labor groups of employers kaugnay ng department ng 13-month pay ng mga empleyado dahil sa COVID-19 pandemic. Matatago man ang mga manggagawa sa posisyong bayaran sila ng 30-month benefit alinsunod sa Presidential Decree No. 851 habang ang mga empleyado naman nais na magbigay ng benefit pero wala namang maibibigay dahil mahirap nga ang negosyo. Sinabi ng kalihim na posibleng maglabas na siya ng order kaugnay ng pagbibigay ng 30-month pay mamayang hapon. Sa ating pang karagdagang balitang nasyonal, inirekomenda ng Department of Health ang pagpapatupad ng localized lockdown sa mga lugar na mayroong mataas na attack rate ng COVID-19 kaysa higpitan ng quarantine protocols. Ito ang sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III kasunod ng findings ng Octa Research Team na nanawagan sa gobyerno na ikonsidera ang pagpapahigpit sa quarantine protocol sa Bawan sa Batangas, Calbayog sa Western Samar, at General Trias sa Cavite dahil sumipa ang COVID-19 attack rates nitong mga nakalipas na linggo. Mula kasi October 4 hanggang 11, ang daily attack rate sa kada 1,000 katao sa Bawan ay tumaas mula 6.2% sa 11.9%. Sa Calbayog mula 5.1% sa 8% at sa General Trias na mula 4.9% sa 7.6%. Sa halip, inirekomenda sa mga LGUs ng probinsya na magpatupad ng localized lockdowns, immediate contact tracing at isolations ng lahat ng mga contacts. Tiniyak din ng kalihim sa publiko na makikipag-coordinate sila sa National Task Force at regional counterparts nito para matulungan ng mga lokal na pamahalaan. Mababatid na sa parehong findings ng Octa, lumabas ng COVID-19 hotspots sa loob ng 2 linggo ay Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas, Laguna, Bulacan, Negros Occidental at Iloilo. Naniniwala si Environment Undersecretary Benny Antipoda na walang karapatan ng University of the Philippines na patikusin ang gobyerno. Tinukoy ni Antipoda ang UP bilang bayaran kung kaya't hindi niya dapat binabatikos ng universidad ang gobyerno. Ipinunto rin ni Antipoda na nasa kalahating bilyon ang natanggap ng UP mula sa gobyerno para lamang sa konsultasyon. Dahil dito, ay sinabi ng opisyal na libre lang dapat ang advice na ibibigay ng mga eksperto ng UP, partikular na sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Kung maalala ay sinabi ng marine scientist ng UP na hindi makakatulong ang dinurog na dolomite sand para maresolba ang problema sa Manila Bay. Matatandaan na tiniyak ng Philippine Marine Science Institute na handa itong magbigay ng libreng konsultasyon. Ipinuta ng UP MSI na kanilang ibinabahagi ay scientific advice at technical inputs mula sa kanilang mga eksperto ng libre alinsunod sa mandato ng UP bilang National University. Samantala, ikinutuwa ng Department of Budget and Management ang natapos ng bangayan sa liderato sa House of Representatives. Ayon kay DBM Secretary Wendell Avisado, natutuwa sila at nagwakas na ang speakership row dahil sa kakayanin na gumamit ang pamahalaan ng reenacted budget para sa susunod na taon. Aniya, may COVID-19 response ang gobyerno na dapat mapondohan, kaya't nagagalak silang naresolba na ang girian sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pero sinabi ni Avisado na sana lamang ay matapos at maipasa ng Kamara sa third at final reading ang proposed 2021 national budget sa Biyernes, October 16. Kung matatandaan, balse sa inilaang pondo gaya ng Department of Health na isa sa mga tumugong ahensya laban sa pandemya, nadagdagan ng 26% ang budget nito sa 27 billion. Sa 7:19 ng ating oras.
Dagdag pa natin balita nasyonal. Sa botong 23-0, inaprubahan na ng Senado ang panukalang magbibigay sa Pangulo ng Pilipinas ng otoridad na pabilisin ang pag-i-issue ng government permits at license sa bansa sa oras ng national emergency. Ang Senate Bill No. 1844 na sertipikahang urgent ng Malacanang ay magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Rodrigo Duterte na i-fast track ang proseso ng pagpapalabas ng mga dokumento at pwede ring isuspindi ang requirements para makakuha ng mga permit o lisensya sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sa klanong measure, ang lahat ng ahensya ng gobyerno sa ilalim ng executive branch kasama ang mga department, bureaus, offices, commission, boards, councils, government at government-owned and controlled corporation sa pamamagitan ng konsultasyon sa mga concerned government body agencies. Pwede ring irekomenda ng Pangulo na gawing permanente ang streamline regulatory processes at procedures at suspindihin o i-waive ang mga requirements sa pagkuha ng mga nasabing permit, lisensya, clearances, certification o authorization. Nakasad din sa panukala na pwedeng suspindihin ng residente o ng presidente o tanggalin ang kahit sinong government official o employee na gumagawa ng aktibidad taliwas sa streamlining ng proseso. Binuo ang measure matapos makipagkita ni Pangulong Duterte sa mga mambatas para talakayin ang mga panukala na sasawata sa korupsyon at matanggal ang red tape sa gobyerno. Sa ating balitang international, sinulan na ng Poland ang pag-defuse ng mga bomba na galing pa noong World War II. Isinagawa ang pag-defuse sa Baltic Sea ang nasa 2.4 tonelada na bomba o katambas ng 3.6 tonelada ng TNT. Ayon sa Polish Navy, ang mga ito ay galing sa mga bomba na inihulog ng Royal Air Force sa atake sa warship noong 1945. Sinabi ni Lewandowski, ang tagapagsalita ng 8th Coastal Defense Flotilla ng Poland, na noong unang plano ay gumamit ng deflagration para sunugin ang mga pambansang o pampasabog habang ito ay nagpadesisyon na pasabugin sa Baltic Sea. .20 ating oras. Dako na tayo sa ating balita international. Political rallies na ni Trump. Panibagong COVID super spreader na kung saan ikinababahala lalo ng ilang eksperto sa Amerika ang muli na namang paglulunsad ng political rallies ni US President Donald Trump sa pamamagitan ng pagtitipon sa kanyang mga supporters. Ang puspusang kampanya ni Trump ay habang nalalapit na ang November 3 presidential election sa kanyang unang paghaharap sa mga supporters matapos na gumaling sa COVID-19 sa Sanford, Florida. Ipinagmalaki ni Trump na hindi naman siya nakakahawa kahit makipagbeso-beso pa sa kahit sino man. Habang nag-iikot si Trump, labis naman ang pagkadismaya ni Dr. William Strautner, Professor of Health Policy and Preventive Medicine sa Vanderbilt University dahil binabaliwala ng presidente ang banta ng virus. Anya, kahit pa man sa indoor at outdoor event ay hindi mawawala ang virus. Kabado raw siya na baka pag-uwi ng mga tao na dumalo sa naturang pagtitipon ay nagkahawa-hawa na ang mga ito. Maging ang top infectious disease specialist ng US na si Dr. Anthony Fauci ay nangangamba rin sa kalalabasan ng ganitong rallies. Lalo manong delikado ang bansa habang nalalapit na ang winter season. Maka na tayo sa ating balitang showbiz. Sumabak na agad sa pre-pageant activity ng Miss Universe Philippines ang pambato ng Sorsogon na si Maria Isabela Galeria. Ito ay kasunod ng kanyang paggaling matapos tamaan ng coronavirus disease na kanyang kinumpirma mismo noon kasabay ng pagsailalim sa 14-day quarantine period.
Kabilang ang 22 anyos na si Galeria sa tumanggap ng certificate mula sa Sorsogon Provincial Information Office na nagsasabing negatibo na siya sa virus. Si Galeria ay isang aktibong nurse sa kanilang bayan sa Bicol at sinasabing isa sa mga paboritong manalo sa first ever Miss Universe Philippines na gaganapin sa October 25 sa MOA Arena. Kabilang ang Sorsogon bet sa top 15 ng Binibining Pilipinas 2019 pageant at muling tatangkiliking masungkit ang Miss Universe Philippines titles sa finals. Sa ating balitang sports, papayagan na rin ang mga fans na makisali sa pamamagitan ng Virtual Fan Board habang isinasagwa ang PBA Bubble sa Angeles University Foundation Gym sa Pampanga. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, ang naturang hakbang pinag-aaralan na ngayon kasama ang kanilang broadcast partner. Paluwanag pa ni Marshall, marami kasing dapat gawin at limitado lamang ang space para sa mga fans. Inihalimbawa nito ang 60 hanggang 80 mga fans lamang kada game ang makakapasok. Sa ngayon, inaaral din nila ang proseso sa pagresorba ng slot para sa mga fans para may patupad na simula sa October 19. Ang ganitong sistema ng Virtual Fan Board ay ginagawa na rin sa NBA at kadalasan ay nakikibahagi ang mga basketball stars at legends. Inyo na pong napakinggan ng balita alas 7 ngayon pong araw ng Webes. Mamaya po yung iba pa mga updates, mga latest news sa programa ni Kuya Ricky sa kanyang diary sa Cool Radio. Sigurado kasama dyan yung binilito kahapon ng ating presidente na huwag na kayo matakot sa COVID o huwag na kayo matakot na magkasakit ng COVID dahil meron ng gamot. Piso na hong in-announce na ang Remdesivir at Avigan na galing sa Japan ay nakakagamot ng COVID. Sa pangalan ni SM Ridel Yomit at sa kontrol ng News Center si Pidi Bright, kasama natin sa pagbabalita Rafaela Ignacio. Ako po naman si Alan B. Maraming salamat. Good morning sa ating lahat. Sa porsyon naman ng ating mga batian, nangunguna sa karera Josepina Sarmiento. Ayan, good morning daw sa atin, Rampa, and thank you po. Si Pez Mago, good morning DJ and Rapa. Delia Candab ng Adelaide, Australia. Si Maria Villaribo, good morning daw sa atin. Si Dele Kupasyon Room, watching from Santa Ana, Taguig City. Si Anneli Nobel Tamizan, thank you from Metro Manila. Si Beverly Bacanso Johansson ng Sweden, thank you po. And then si Eunice Pinungkos, mabuhay kayo. Sabi sa atin, mabuhay din kayo po. Lahat tayo mabuhay. And then si Marian Santor Nakajima, good morning po, sabi niya. Rosemary De Jesus, thank you po. And si Perisu Libot ng California, USA. Ako si Berhel, o siya daw si Berhel. Si Lorna Mendoza, good morning ang sabi. Okay, thank you po sa inyo lahat. May announcement po si Rapa. Ay. Wala? Okay, kala ko announcement. Thank you sa ating pong mga tagapakinig. Inyong napakinggan Balitan Alas 7 dito lamang sa DWENFM 100.5 Cool Radio. Hanggang bukas na muli. Maraming salamat po. Imagine seeing the world at the comfort of your own home. At Bicol Cathay Systems Incorporated, we bring the world to your home. Yes, you don't have to travel abroad to see the world. We will bring you sights and sounds from the four corners of the world. We also bring updated and comprehensive news and views from different news channels across Asia and the rest of the world.
With more movie channels to choose from, you can relax and enjoy your movie at the comfort of your home. We also bring highlights and special live coverage of local and international sporting events. We got documentary channels to enrich your knowledge. We got child-friendly and educational channels for your children. Bicol Gateway System is the only cable TV provider in Camarines Norte with special pay-per-view events you can subscribe. So what are you waiting for? Subscribe now to Bicol Gateway System and let us bring the world to your home. For more information, visit us at our office in Barangay Kubangbang, Daet, Camarines Norte, or call us at telephone numbers 721-2172, 571-2960, or text us at 0927-987-9980. With more movie and news channels and state-of-the-art equipments, Bicol Gateway System Incorporated stands out as the best cable TV provider in Camarines Norte.